Napakaganda ng baybayin ng ating bansa at sa mga tubig na ito natutuklasan ang yaman ng kalikasan. Ang talaba. Isa itong shellfish na hindi lang masarap sa plato, kundi may potensyal ding magbigay ng hanap buhay sa maraming Pilipino. Sa tulong ng tamang kaalaman at tiyaga, maaaring gawing matagumpay na negosyo ang pagpapalaki ng talaba. Ngayong araw, tayo ay mabibigyang kaalaman sa tamang proseso mula hatchery hanggang grow-out phase ng talaba. Sa pagpili ng ating talaba na broodstock o ating paanakin, meron tayong dapat isaalang-alang na dapat yung ating aalagaan or pangiitlogin is malalaki na klase or yung may mataas na market value, which is yung ating tinatawag na Crassostrea eridale or Magaliana beleneta. No? Kailangan nating kumuha, gamit lang is pag-procure o paghango or pag-harvest ating farm and ilalagay po natin sa ating styro box para sa ating transport. So kailangan lang natin ikamada or isalansan ng maayos and lagyan natin ng moist na towel. After nating maka-harvest at makakolekta doon sa ating oyster farm, isa-isahin natin siya na lilinisan, no? Gamit ang gunting and brush or pwede ring Scotch Brite para maalis natin yung mga biofouling organisms na aming tinatawag, no? Yung mga barnacles. After nating malinisan yung ating talaba breeder, no? So mangyari lamang na ilatag na natin po dito sa ating fight lugan or aming tinatawag na spawning bed, no? Mapapansin nyo yung ating tangke is kulay itim, no? So itong kulay itim kasi yung talaba natin na breeder is nangiilog siya, ang kanyang gametes or kanyang sperm or egg is kulay puti. So kailangan natin is yung black background para mas makita natin yung pag-release ng egg or sperm ng ating talaba. Matapos nating patuyuin ng 1 oras ang ating talaba, so mangyari lalagyan na natin po siya ng filtered na seawater or tubig na mas mataas ng 5 degrees Celsius sa ating ambient temperature. Sa pamamagitan nito, mangingitlog na yung ating talaba kung kondisyon yung ating mga breeder. O mag-release ng yung lalaki and then babae, saka natin siya kukolektahin yung sperm and egg ng ating mga breeder. So yung lalaki, makikita natin pag nagmuga is in a string-like order diretso, kulay puti. Yung babae naman, madidetermine mo siya through observation din, makikita mo kung ang babae magre-release yung oyster natin by burst. Ibig sabihin, o-open lang siya ng konti, tapos ibubuga niya at the same time magko-close. Open and close. Ganun yung itsura ng isang babaeng talaba. Pag nakita na natin na wala nang nag-i-spawn, nagre-react na nga after mga 30 minutes, kumisat 1 oras na stress namin. Kapag wala na, saka na namin ikukulik. Matapos po nating obserbahan, so nangitlog na yung ating mga talaba na breeder, no? So aalisin po natin siya sa pinag-itlogan niya na basin, no? Iwalay natin yung lalaki saka sa babae, itatabi lang natin po yung mga breeder para magamit pa natin sa susunod. Itong itlog na nakolekta natin, ito is pipilterin na natin, no? So bali gagamit lang natin tayo ng sieve, so around 70 micron tsaka another 30 micron. Hindi natin maiwasan na merong matira pa dun sa ating basin kasi ang itlog medyo sticky siya. Kailangan lang natin siyang sprayhan ng squirt bottle. Pagkatapos po nating ma-filter yung ating itlog tsaka sperm, so kailangan na po natin siyang kumuha ng sample para malaman po natin ang ating gagawing fertilization rate. Pagkatapos ng kumuha ng sample sa ating egg, so kailangan din natin kumuha ng sample sa ating sperm. Kailangan na po natin siyang bilangin doon sa laboratory. Matapos po natin kumuha ng sample na egg tsaka sperm, so ito na yung oras na para bilangin na po natin yung ating egg tsaka sperm. Kukuha lang tayo ng kahit isang 1 ml and then ilalagay po natin sa Sedgwick rafter para mabilang po natin yung egg. And then bibilangin na po natin gamit yung microscope.
Pagkatapos po natin siya mabilang yung ating sperm tsaka itlog, so kailangan lang po nating sumalo base doon sa ating nabilang na ratio, no, sa itlog sa sperm. So ang nakita namin na bilang is kasalo lang po tayo ng at least 100 ml na ating sperm. Ito yung ating na-estimate na ilalagay natin sa ating itlog upang ito ay fully ma-fertilize at masundan natin yung ating ratio. So i-stop natin to after 1 hour. Yun ang aming incubation na tinatawag na allowable na bago natin sa i-stock or ilagay dun sa ating larva rearing tank. After po ng 24 hours sa pag-stock natin ng fertilized egg ng ating talaba or oyster, no, pwede na po natin siyang pakainin ng ating natural food na tinatawag, which is yung Isochrysis galbana or yung aming brown algae. Ipapakain dun sa tapat po ng ating mga aeration. So para ma-well disperse po yung ating pakain dun sa tangke, no. So gamit ang alambre tsaka mga may binutasan na oyster shell, so tutuhugin lang natin siya ng parang ganito sa ginagawa namin. So i-slot lang natin dito, ipapasok lang natin sa bawat butas hanggang sa magawa natin yung final product na ganito. Ito yung pinaka-best at mabisa na kapitan ng ating mga oyster spot. So after 15 days, aunin natin sa tangke and then tutukugin ulit natin ng 10 kada string. Pagkatapos po natin mailagay lahat ng ating oyster collector, maaari na po natin siyang pakainin ng bi or tri diets gamit ang IG, Isochrysis galbana, Etocerus calcitrans, saka Tetraselmis tetraheli. So tatlong diet yung ginagawa namin upang ma-ensure yung ating spot or ating larvae ng ating talaba is makuha niya lahat ng nutrients within its settling stage, no? So dito naman sa settling stage na tinatawag namin, yung kakapit na yung talaba natin sa oyster shell is papakain natin is by dripping na tinatawag namin. So gamit lang yung hose, tapos isa-siphon out lang natin papunta doon sa ating tangke. Makapapansin nyo sa ating tangke, no? So meron siyang cover na kulay itim. Kasi ito kasi usually pag settling stage ng ating larvae or ating talaba is nasa suspended pa siya, nasa itababaw ng tubig. So in-encourage natin, mas gusto natin yung ating oyster or ating talaba is mag-settle sa ilalim. Usually kasi ang ating larvae is attracted sa light. Sa water management po ng ating larva rearing sa ating talaba, no? So, kailangan lang po nating i-disinfect yung ating lahat ng gamit. Pwedeng gamitin is yung boiled water or hot water, or pwede rin natin gamitin yung mga UV-treated na tubig. Sa paglilinis naman ng ating tangke, no, supposed to be is dapat i-siphon out natin or everyday dapat i-monitor natin yung ating tank bottom, yung pinakailalim. Minsan may mga certain na mga larvae na patay or na mortalities, maaaring maka-apekto dun sa ating inaalagaan. Matapos ang 15 araw, isa-isayin natin siya na alisin sa kanyang alambre na pinagkakatuhugan. Tapos, tutuhugin na po natin siya gamit ang PE rope number 10, no? Meron siyang certain distance na dapat na masunod. So, 10 cm ang ina-allow namin dito para meron siyang allowance na paggagalawan dito sa ating string habang lumalaki. So para sa evenly na distributed sa ating buong tali. Kung mas maganda, kung mas mabigat o mas malaki, nasa pinaka-ilalim or pinaka-bottom para magsilbing pabigat niya pag binitin na natin doon sa ating rack. So matapos nating magkolekta ng ating similya ng talaba, no, maaari na po nating i-deploy or itali sa ating mga balsa yung ating mga kolektor na may similya ng talaba, no. So maaari natin siyang itali at least 10 cm yung distansya. And makakapaglagay po na tayo ng ating collector na at least 300 to 500 na strings, no? So the whole na raft. So yung sukat po ng ating balsa is 9 by 6 meters. So yung ating mga drum is maaari tayong maglagay ng kahit 4 na piraso na drum. And yung kanyang capacity is around 200 kilograms o 200 liters yung kanyang capacity. Maaari po natin siyang ilagay sa 4 na sulok ng ating balsa.
So para ito yung magsisilbing palutang during culture ng ating talaba. After 4 to 8 months, pwede po tayong maka-harvest, no, ng ating talaba na at least 1.25 metric tons, no. So yung monitoring naman, no, kailangan nating gawin yon everyday. So at least sana makuha natin yung mga importanteng parameters na kinabibilangan ng at least yung salinity and the temperature. Yung ideal na ating lugar is mostly is kahit yung ang salinity is 17 to 26 ppt. Sa temperatura naman at least 20 to 32 yung kanyang temperatura. Sa DO naman at least 5 ppm or pataas. Ang pagpapalaki ng talaba ay hindi lamang negosyo, kundi isang paraan upang magbigay ng kabuhayan at makapag-ambag sa sustainable aquaculture. Sa tulong ng tamang kaalaman, maaari kang magsimula ng iyong sariling talaba farm. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong makipag-ugnayan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o di naman kaya ay tumawag sa mga numerong nakikita sa inyong TV screens.